Isang mapagpalang araw pong muli mga kadot. Welcome po sa aking channel. At yan, dito naman tayo sa ating pedestal. At tayo po ay magkakaroon ng maraming kulom na bubuhusan. Tingnan nyo guys. At ito ang aming gagawin ngayon. Ayan. Itong nasa likod ko, yan po ang mga pedestal na nakahanda. Ayan, hanggang dun. Bali, 4 na linya ito guys. At ipakikita ko sa inyo ang ginawang preparasyon. At yan guys, kung makikita nyo, yan ang ating mga pedestal na bubuhusan. Bali, 4 na linyada yan, 36 columns. Ayan. At ay pakikita ko sa inyo, ganyan lang ang ginawang suportan nila. At siyempre sa taas tigagalwa. At sa ilalim yan ay nakaring lang ng ano yan, nakaring lang ng tie rod. Tingnan nyo guys, oh. Yan, mga tie rod. At siyempre yung ilalim niya, obligado kang maglagay rin ng mga stopper para hindi umigas. At siyempre hindi mawawala ang ating bulbul. Ayan, may bulbul po yan, yung plumb bob. Lahat yan may plumb bob hanggang doon. Dahil i-check po natin yan mamaya para sa approval ng ating konkreto. Ayan guys, at hanggang dito ang ginagawa nila. Ayan, itong mga kulom na ito ay isasabay na ibuhos ngayon. Kasabay na yan. Hanggang dito sila guys. Ito ang ating good morning. How are you guys? Ayan. At kinokomplito na nila. Ayan. At dito may mga maliliit na kulom na isasabay. At yan guys, hanggang doon. At pakikita ko sa inyo ang ibabaw ng kulom na ito. At ito nga, yan oh guys, oh, kita nyo, nakahulog yan, nakakabilaan ang hulog yan. May plumb bob yan, kabila na yan. Kita nyo string na yan, yung kabilaan yan. Laging iskwala ang pagkakahulog yan. Para sa chicken natin ay may kahit sa taas. At ito guys, ang ibabaw ng pedestal. Ayan, tingnan ninyo ang ating anchor bolt. Ayan, may projection po yan dyan. At itong anchor bolt na ito ay 30 mm diameter. Ayan, may projection na 16 cm ang projection nito mula sa top ng ating konkreto. Ayan, at kung makikita ninyo, lahat yan ready na. Yan, tayo dito. Ayan ang ating bubuhusan sa araw. Malaki-laking buhusan ito guys. At may kasabay ito hanggang doon sa yung wall na yon ng ating dock leveler ay isasabay na rin natin sa buhos. Ayan, yan pa ang ating mga gawain sa construction. Kaya ang ating mga ginagamit na mga karpentero natin dito ay bihasa na sa mga ganitong gawain. Alam na nila, kaya pag nagbigay tayo ng schedule, sakto namang natatapos nila as per our schedule. Ayan guys, at tingnan ninyo yung mga nabuhusan namin na pedestal na yan. May mga pinturang yan. Yan na po ang ating nabuhusan. At nagbabakpiling na po tayo dyan sa area na yan. Meron po tayo dyan doon sa gawi doon, first layer, second layer, at dito third layer. Yan po ang ating update dyan sa area na yan. At dito siyempre, ito pa ang ating bubuhusan. Yan, may mga bakal na yan. Hindi pa rin hindi pa tapos yan. Pagkabuhos nitong area na ito, continuous tayo dyan. Nasa kalahatian na po ang ating trabaho sa pedestal. Ayan, pag natapos ito, susunod na yung mag-i-slab naman tayo. At mayroon tayo ditong admin building na gagawin at utility building, guardhouse at boundary wall. Ayan guys, at buhay construction po tayo. Ay tunay naman na talagang matutuwa. Kasi pakikita ko sa inyo ang forma noong wall na bubuhusan doon, yung dock leveler wall. Ipakikita ko rin sa ito. Tara guys, puntahan na. At yun nga mga kadot, at nagbubuhos tayo ng ating pedestal. Kung makita nyo sa aking likuran, ayan na yung ating mga maso.
binubuhusan po ang ating pedestal yan. At gumamit tayo ng 47 meters sa concrete pump. Ayan, at is RC35 MPa po ang ating mixing ng ating konkreto. Ayan guys, at narinig nyo rin ang tunog ng vibrator. Ayan, at ito ipopokus ko sa inyo ang aming ginagawa tuwing kami nagbubuhos. Ayan guys, at kita nyo may grupo ng nagbubuhat ang vibrator. Ayun, makita nyo sila sa vibrator. At meron namang sa mason. Ayan, umakit sila. Chine-check nila ang ibabaw ng plate, mga kahardot. Ayan, tingnan ninyo. Lahat yan gagawa na pipinisin na lahat. Finish po ang ibabaw niyan at tuloy-tuloy tayo sa ating pagbubuhos. Ayan, hanggang doon. At yan, hanggang dito, hanggang dyan. Napakarami po ng ating bubuhusan ngayon, mga kahardot. Ayan. Abala ang ating mga tao. Ayan, kita nyo. Ang nasa ibabaw ng pedestal, dalawa. Yung may hawak ng pump ng pipe. Ayan. At yung may hawak ng vibrator, tuloy siya sa pagbabibrate para maiwasan natin ang ampaw. Ayan guys, tingnan ninyo. O yun. Ayan. At ang iba naman ay ito, inaalis yung plate ng anchor bolt. At yun nga mga kahardot, bago natin binuhusan yan ay chinik po natin ang mga suporta ng shuttering. Ang anchor bolt ay chinik natin as per detail sa drawing kung anong nakalagay sa detail. Yan po ang ating sinugat yan dahil yan po ay napakahalaga dahil pagkawan sa nagkaroon ka ng diferensya dyan, ang ating bakal ay magkakaroon ng problema pag tayo ng steel column. Ayan guys, at sinisigurado po natin tama yan at para wala tayong maging problema. Yan po ang ating pinapreparasyon natin dyan. Ang survey ay nakatutok lagi at para hindi mawala sa line and grade point ang ating mga anchor bolt. Kaya po ang ating pedestal na yan ay napaka delikado, kaya sinisigurado natin ang plumpness niyan, elevation at ang alignment ng bawat anchor bolt as per the details kung anong nasa design ng ating structural. At yung mga kahardot, at natapos na natin buhusan ng pedestal column at dito naman tayo sa loading ramp wall. Dito po tayo ngayon at binubuhusan natin ang wall ng ating loading dock. Ayan po, at tuloy po tayo sa panonood ng aming pagbubunot at pagbubuhos at yun pa rin ang ating mga ginagamit, ang vibrator, pump. At yan nga, ito ay 2 meter 60 ang height at 20 cm ang kapal. Ayan po ang ating wall ng ating ramp ng loading dock. Ayan, at sa gabi dito ang ating loading dock at maganda naman ang suporta. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating pagbubuhos mga kahardot. At itong ating mga tao ay tuloy dito. Ayan, napakaalwan pong gamitin ng ating pump. Kung ang dulo nito ay ginamitan natin ng plastic pipe. Ayan po, nakita niyo ang kulay blue na yan. At naitutok po natin sa pagitan ng wall kasi ang wall ay maliit lamang, 20 cm. Kaya very advisable ang pipe, blue pipe na ito. Plastic pipe po yan, flexible po yan. Yan po ang ating ginagamit yan para maalwan ang pagbubuhos sa makikitid na lugar. A few moments later. Yun, good morning po muli mga kahardot. At ito na nga ang aming nabuhusan kahapon na natapos at naayos naman. At ito, nagtatanggal na kami ng suporta lang muna. Pero yung shuttering hindi pa po natin
kailangan tanggalin agad-agad yan dahil kabubuhos lang kahapon. At least 48 hours naka-enclose itong ating mga pedestal na binuhusan, dahil itong pedestal ay we need ang magandang curing ng ating simento. Guys, tingnan ninyo ang ating mga binot. Ayan na nga, ang ating karpintero ay nagtatanggal ng suporta. Ayan, at yun naman ay ililipat nila dun sa kabila. Yan ang sequence niyan, dahil marami pa tayong pupurmahan yung line niya na yan. Pagkatapos nito, punta sila doon sa kabila. Ayan, at mayroon po tayong curing na 3 days curing dito sa ating pedestal. Yan po mga kahardot, at tuloy sa paglalagay at pagbabakfill ng first layer ang ating mga compactor dito. Yan po ang trabaho natin ngayon, magtanggal ng shattering. Ayan, suporta muna, wag muna ang shattering mga kahardot, dahil hindi pa pwede yan, hindi pa pwede. Okay, at ang kahapon nga nabuhusan natin hanggang doon mga kahardot. Ayan, dyan, at humahabol ang ating backfilling mga kahardot. Ayan, no? Tuloy sila rito. Pero ang ating mga binuhusan na konkreto na mga pedestal, ayan po, ang ating karpintero ay nagtatanggal muna ng mga suporta. Then after hindi namang mga shattering ang ililipat nila doon. Dito naman ang sunod na preparasyon namin sa sunod na ito. Ayan, doon sa area na yon. Ayan po, at itong area na ito ay natapos. Ayan, tuloy ang pagpipintura at ang pagtatanggal ng jack ay paulit-ulit naman. At yun mga kahardot, ang ating binuhusan nga. Ayan, nagtanggal sila rito pero hindi pa dapat tanggalin yan. Yan ang binuhusan ng ating mga masin kahapon. Ayan, hanggang dun. At yung wall na binuhusan natin din yung kahapon. At ito na nga mga kahardot, ang ating loading dock wall. Nabuhusan na natin at tinanggalan natin ang shattering. And guys, tingnan ninyo sa likuran ko. Ayan, ang ating blackout. At ayun pa, tinatanggalan pa nila yun ng forma, yung side na yun. Kahapon ang last before yesterday po natin binuhusan yan. Kaya ipinatanggalan natin ang shattering. At magkakaroon po tayo ng mga repairs dyan para isarado yung mga butas na pinagdaanan ng tire. Dahil guys, tingnan niyo, may mga butas yung wall na yan. At yan po ay re-repair natin. Yun, tuloy po tayo sa panonood. Yan po ang resulta ng binuhusan natin dito sa ating loading dock wall. Ayan, yan po. At yun mga kadot, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung mayroon po kayong tanong regarding dito sa ating pagbubuhos ng mga pedestal, mag-comment lamang po at atin pong ipapaliwanag sa inyo ang ating, kung sa abot ng ating makakaya.